Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan, mahigit 80 pahinang final report ng fact-finding panel tungkol sa August 23 hostage tragedy. Nirerepaso na ni Pangulong Noynoy Aquino. I'm halfway through the report. 12 personalidad pinasasampahan ng reklamo at pinapatawan ng disciplinary action. Isang taong gulang na bata natagpo ang mag-isa sa mga pulis sa isang condo unit sa Pasig. Inanampata lumantad sa impilan ng pulisya para magpaliwanag. OFW sa Saudi Arabia, natagpo ang tadtad ng saksak at may asido sa bibig. Pamilya ng biktima, sumisigaw ng hustisya. Estudyante, tinuturong pumatay sa saksak sa kanyang guro sa Caloocan. Ano kayang dahilan? Public elementary students, wala ng assignment tuwing Biyernes. At British singing sensation Susan Boyle bumiril para kay Pope Benedict XVI. limang araw matapos ang madugong Manila bus hostage crisis, nasa kamay na ni Pangulong Noynoy Aquino ang final report ng Incident Investigation and Review Committee. Halos kalahati na ng report ang tapos basahin ni Pinoy. Dito inirekomenda ang pagsasampa ng reklamo at pagpapataw ng disciplinary action sa 12 personalidad. Saksi si Sandra Aguinaldo. Sinesekreto pa rin ng Malacanang ang laman ng final report ng Incident Investigation and Review Committee. Ito'y kahit pa umaga pa lang, hawak na ni Pangulong Aquino ang kopya ng final draft nito. I'm halfway through the report. I had to be here afterwards. I'm actually at the point where the letter from the Ombudsman has already been delivered. Hopefully, I'll be able to finish it as soon as I get out of our meeting. Pasado alas 4 ng hapon dumating sa Malacanang si IIRC Chair Secretary Laila De Lima kasamang iba pang miyembro ng investigating panel. Bit-bit ang mahigit 83 pahinang final report. Pero walang inilabas na detalye ang palasyo dahil gusto raw muna nilang formal na maiparating sa gobyernong China ang final report. Ayon kay Secretary Ricky Carandang, posible raw mabigyan agad ng kopya ang Chinese Embassy sa Maynila o kaya'y formal na ihatid ng high-level delegation ng Pilipinas ang report sa mga opisyal ng China at Hong Kong. Pero kung merong tiyak sa ngayon, ayon kay De Lima, ito'y may 12 hindi pa pinapangalan ng personalidad ang inirekomenda nilang managot sa palpak na pag-rescue sa mga hostage. How many people are in the list? Ang Vice Chair ng panel na si DILG Secretary Jesse Robredo nag-inhibit sa bahagi ng report tungkol sa accountability. Yung mga accountabilities, although I was not I didn't get involved in it. Mas mainam na yung mas may para pong yung hindi pinagdududaan yung objectivity ang nando. Nauna rito ay sinabi na ni De Lima na base sa autopsy at testimonya ng mga survivor, pamamaril ni dating Senior Inspector Rolando Mendoza at hindi friendly fire o baril ng mga pulis ang kumitil sa buhay ng 8 turista. Sunod naman daw na tututukan ng panel ang pangalawang yugto kung saan magbabalangkas ng mga rekomendasyon para pagbutihin ang pagresponde ng gobyerno sa mga ganitong krisis. Sandra Aguinaldo ang inyong saksi. Samantala, iniwang 1 taong gulang na bata ang dinatna ng mga pulis na rumesponde sa unang naiulat na hostage taking sa isang condo unit sa Pasig. Matapos ang ilang oras ay lumutang naman ang ina ng bata sa impilan ng pulisya. Ang kanyang paliwanag sa report ng saksing si Rafi Tima. Armado ng mga makabagong baril na nasa kalahating milyong piso raw kada piraso. Rumisponde sa Chateau Verde Condominium ang SWAT ng Pasig Police. Ito'y makarang makatanggap sila ng tawag na may isang nasibak na pulis ang nangho-hostage sa isa sa mga condo unit. Bandang alas 10:30 ng umaga, tumawag sa Patrol 117 ang isang nagpakilalang abogado. Hino-hostage daw ang kanyang kliyente at anak nito ng kalibin sa loob ng condo unit. Pero pagdating sa Unit 419 ng kondo, iyak ng isang bata ang narinig ng SWAT team. Nanghiram ang mga pulis ng susi mula sa building administrator para mabuksan ang condo unit. At dito lumabas na walang hostage taking. Inorderan natin ating SWAT na i-clear doon sa loob. Talagang may tao wala doon sa loob at in a split seconds na-check nila talagang kuan.
wala namang hostage taking, kundi may naiwan lang na bata. Agad dinala ang 1 kalahating taong gulang na bata sa Child and Women's Protection Center ng Pasig PNP. Pasado 9:00 ngayong gabi nang dumating sa himpilan ng ina ng bata. Kasama niya ang isa pang anak na lalaki. Kinumpirma ng ina na itatago natin sa pangalang Weng. Pinigilan siyang makalabas ng kanyang kondo sa Makati ng dating kalibin na isang dating pulis. Noong Miyerkules pa raw siya ayaw paalisin sa bahay, kaya hindi na siya nakabalik sa kanyang kondo sa Pasig, kung saan naman naiwan ang kanyang anak na babae kasama ang isang kasambahay. Paliwanag pa ni Weng, gusto lang daw sana siyang protektahan ng dating kinakasama sa isang grupong kanyang pinautang, kaya siya idinitain. I can understand him. That's why, kailangan ko din po mag-consult sa lawyer ko. Kasi po kahit separated kami, pinakita niya po yung concern niya sa akin. Kaya lang in such a way na parang ako po yung dinetain niya. Ang di niya inakala iniwan ng kasambahay ang kanyang anak nang di na siya bumalik. So, hindi po, definitely. Dahil ako nga, as a single parent, I was able to put my children to where they are now. Pinablatter na raw niya sa Makati Police ang insidente habang pinag-iisipan pa kung magsasampa siya ng kaso. Nagpa-medical na rin daw ang ina kasama ang kanyang anak na naiwan sa kanilang kondo sa Pasig. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. At sa ibang balita, isang binatilyong estudyante ang itinuturong pumatay sa kanyang guro sa Caloocan. Ano kaya ang dahilan? Alamin sa report ng saksing si Bernadette Reyes. Ni sa panaginip daw ay hindi naisip ng inang ito na ang kanyang mabait at tahimik daw na anak ang ituturong siyang pumatay sa guro nito. Baga, sabi ko nga sa kanya, pag may problema ka, sabihin mo kasi nandito kami mga magulang mo. Nag-intindi din kami sa iyo. Kwento ni Normina Buenoobra, advisor ng estudyante. Sinita raw kahapon ng isa pang guro na si Chodora Suner, ang second-year high school na estudyante ng Manuel Luis Quezon High School. Sinabi raw ng gurong si Suner sa kanya na drop na raw siya sa paaralan dahil sa hindi pagsunod sa patakarang bawal ang mahabang buhok sa lalaki. Kahapon nilapitan daw ng binatilyo ang advisor para itanong kung totoong na-drop na siya sa paaralan. Hindi naman po totoo yun na ide-drop. Panakot lang sa kanya kasi matagal na siyang sinisita sa buhok niya. Sabi ko, sige magpagupit ka na lang ng buhok. Sa investigasyon ng pulisya, napag-alamang inabangan ng estudyante ang gurong si Soner kanina alas 5:30 ng umaga sa Ascoville Road, Barangay 185 sa Malaria, Caloocan. Ayon sa isang nakasaksi, bit-bit daw ng estudyante ang isang kitchen knife. Tinangka umanong saksakin ng binatilyo si Soner na nooy nakaangkas sa isang motorsiklo. Pero dahil mabilis ang takbo nito, hindi raw agad inabutan ng estudyante ang guro. Pero na magbinor ang motor pagdating sa hump sa kalsada, dito na raw inabutan ng estudyante si Soner at isang beses na sinaksak umano sa likod ng guro. Kita ko siya tumatakbo akala ko may nahabol lang siya. Kaya lang pagdating ng motor dito, tsaka niya sinaksak yung babae. Agad daw tumakas ang estudyante habang isinugod sa Rodriguez Memorial Hospital si Soner. Dead on arrival ang guro. Isa lang po at the back pero fatal po siya. Kasi yung knife po almost 6 inches. Dahil minor de edad, ililipat ang sospek sa pangangalaga ng DSWD. Ang DepEd naman nababahala raw sa insidente. Meron tayong early detection signs, no? Kasi kung yung galit sumusobra na. Mula taong 1999, malaki na ang ibinaba ng mga insidente ng mga kabataang sangkot sa murder o pagpatay. Nitong nakaraang taon, may 29 na kaso ang naitala ng PNP. Ako si Bernadette Reyes, ang inyong saksi. Walang foul play, yan po lumabas sa investigasyon ng pulisya sa pagsabog ng pulburan ng cheer dance competition sa kolehiyo ng Subic. Pero nagsorry pa rin ang choreographer at bagya eskwelahan sa may 70 taong nadamay sa pagsabog. Mula sa Subic, Zambales, saksi si Julio Segovia. Sa mga nadamay, hindi ko sinasadya para sa lahat, huwag na gumamit ng paputok. Kahit ba anong expert natin sa gamit nun, kung ako lang pagkatagal-tagal ko lang alam na lahat paano gagawin ko, nagkamali pa eh. Nakaratay man sa ospital, abot-abot pa rin ang paghingi ng paumanhin ni Ferdinand Telmo, ang choreographer na naputulan ng kanang kamay sa pagsabog ng fireworks sa cheer dance competition sa kolehiyo ng Subic noong Miyerkules ng gabi. Pero giit ni Telmo, hindi raw sa kanya galing ang pulbura, kundi sa isang guro ng eskwelahan. Alam ko na nilagay nila sa bote, pag nakalagay sa bote, automatic tatawag ko, magpapakaway ito. So wala ka talagang kinalaman doon, hindi ikaw yung nagsiksik ng pulbura sa bote? Hindi ako
Binigay sa akin ganun. Binigay sa kanya. Binigay sa akin ganun. We will conduct another investigation kung yan po ang sinasabi ng choreographer. Sa investigasyon ng Subic Police, wala raw foul play sa nangyaring pagsabog, kaya wala raw sasampahan ng reklamong kriminal. Lumalabas kasi na plain accident. Wala namang foul play to sabotage yung activity o kaya terroristic attack yung nangyari. Pero di raw nangangahulugang ligtas na sa civil at moral charges ang kolehiyo ng Subic na siyang organizer ng cheer dance competition. Katuwang ang lokal na pamahalaan ng Subic, tiniyak ng pamunuan ng kolehiyo ng Subic na sagot nila ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng mga biktima. Isa sa ilalim din daw nila sa counseling ang mga ito dahil sa tromang dulot ng pagsabog. Kanina nga, nagbahay-bahay ang mga school official para humingi ng dispensa sa mga magulang ng mga estudyanteng nasaktan sa pagsabog, gaya ni Jesseline na tinamaan ng bubog sa braso at binti. Kailangan nyo pa po namin. Siguro po yung madalaw namin sila ay malaking bawas na sa kanilang emotional stress. Nagpapasalamat din po ako na kahit nasa malayo po ang lugar yung bahay namin pinupuntahan. Ako si Julio Segovia, ang inyong saksi.